Sa pamumuno ni Gobernador Daniel R. Fernando, patuloy na tumitibay ang pamahalaang panlalawigan ng Bulacan sa pagsusulong ng makatao, makabuluhan at makabagong pamamahala. Gabay ang People's Agenda 10, tinutukan ang pangunahing sektor tulad ng kalusugan, edukasyon, ekonomiya, agrikultura, infrastruktura, serbisyong panlipunan, turismo at kultura, kalikasan, kapayapaan at mabuting pamahalaan. Naisakatuparan ang mga programang tumutugon sa tunay na pangangailangan ng mga Bulakenyo sa tulong ng Sangguniang Panlalawigan, 27 departamento at 7 ospital. Sa pagpapatupad ng ISO 9001-2015 Quality Management System, pinagtitibay ang layunin ng isang mas ligtas, mas maunlad at mas makataong Bulacan. Layunin ng pamahalaang panlalawigan na pahusayin ang kalidad ng buhay ng bawat Bulakenyo, patatagin ang lokal na ekonomiya, itaguyod ang ligtas at matatag na mga komunidad. Siguraduhin ang malawakang akses sa edukasyon at kalusugan. Paunlarin ang koneksyon at infrastruktura. At itaguyod ang matino at epektibong pamamahala. Mula 2022 hanggang 2025, kinilala ang lalawigan sa loob at labas ng rehiyon. 81 parangal, kabilang ang 48 na pambansa at 33 na regional. Patunay ng malawak na tagumpay sa iba't ibang larangan. 3 sunod na taon ring iginawad sa Bulacan ang Seal of Good Local Governance mula sa DILG. Sa pinakahuling 2024 assessment, 72 out of 74 indicators ang matagumpay na naabot. Tanda ng tapat, episyente at progresibong pamumuno. Social governance. Sa ilalim ng Universal Healthcare, patuloy na pinapalakas ang sektor ng kalusugan. Nalampasan ng lalawigan ang mga pambansang target. Mahigit 90% ang may ligtas na inuming tubig, 86% ang may maayos na sanitasyon, at 94% ang TB treatment success rate. Umabot sa 122% ang kabuoang prenatal care coverage, habang higit 174,000 na residente ang nakinabang sa damayan sa barangay. Nangunguna rin ang Bulacan sa HIV/AIDS care sa rehiyon na may pinakamaraming treatment hubs at DOH-certified facilities. Sa edukasyon, umabot sa 65,774 ang bilang ng mga eskola. May 1,978 na nagtapos sa Bulacan Polytechnic College, habang halos 300 bagong silid-aralan ang naipatayo. Isinulong din ang alternative learning system para sa persons deprived of liberty. Sa kabataan, naisabatas ang Provincial Youth Development Plan at ipinatupad ang mga programang Responsible Youth Towards a Life Ready for the Future or Right Life, Boy-Girl Officials, Kabataang Panlalawigan nagkakaisa laban sa ipinagbabawal na gamot o kapanalig, Bulacan University and Collegiate Athletic Association o BUCAA bilang tugon sa pangangailangan ng mga kabataang Bulakenyo. Economic Governance. Pinarangalan ang Bulacan bilang most business-friendly province at top 8 sa most competitive provinces sa bansa. Mula 2022, umabot sa 79 na bilyong piso ang naitalang pamumuhunan habang daan-daang MSEs at kooperatiba ang natulungan sa ilalim ng E2E at Go Co-op programs. Mahigit 12,000 manggagawa ang nabenepisyuhan sa ilalim ng tupad at 4,000 Bulakenyo ang nagkaroon ng trabaho sa job fairs. Sa kabuuan, halos 3,000 katao ang nabigyan ng skills training at pre-employment support. Pinalalakas din ang turismo at kultura sa higit 88 na selebrasyon at 19,000 bisita sa museo. Kinilala ang lalawigan sa Kalutong Bulakenyo, Singkaban Festival at Siniliksik Heritage Book bilang ehemplo ng kultura at sining.
Sa agrikultura, nakapagpamahagi ng 401,000 bag ng binhi, 31 million fingerlings, at 150.8 million sa pautang sa halos 31,000 na magsasaka at mangingisda. Pinalakas din ang climate resilient farming at mga makabagong teknolohiya sa sakahan. Environmental governance. Patuloy ang pagpapatupad ng mga programang pangkalikasan sa ilalim ng 10-year Solid Waste Management Plan. Kabilang dito ang malawakang dredging sa mga ilog at sapa na umabot sa 271,000 cubic meters, mga cleanup drive, IEC campaigns, at pagsasanay sa recycling, urban gardening, at waste-to-energy initiatives. Sa kahandaan at kaligtasan, nakamit ng Bulacan ang Beyond Compliant rating sa Gawad Kalasag sa loob ng 3 sunod na taon. Itinatag ang Mobile Command and Control Vehicle o MOCOV, pinahusay ang flood monitoring system, at nailigtas ang mahigit 4,100 na katao ng Bulacan Rescue mula sa iba't ibang sakuna at aksidente. Sa ilalim ng Resilient Infrastructure Agenda, mahigit 101 milyong piso ang nailaan para sa kalsada, drainage systems at slope protection. Nailunsad din ang digital access sa climate action plans at contingency measures, habang patuloy ang K4 trainings para sa kahandaan ng komunidad. Peace and Order Governance. Kinilala bilang highly functional ang Provincial Peace and Order Council at Anti-Drug Abuse Council ng Bulacan. Patuloy ang suporta sa kapulisan mula sa radyo, sasakyan at infrastruktura hanggang sa pagtatatag ng mga community precinct. Sa social protection, mahigit 910,000 na Bulakenyo ang nabigyan ng tulong. Kabilang ang medical at financial assistance, ayuda sa TODA at indigents, at suporta sa PWDs, kababaihan, kabataan, at senior citizens. Umabot sa 516.7 million ang naipamahaging tulong mula 2022. May ginatawan ang mga katutubong pamayanan sa sangguniang panlalawigan at accredited ang Tanglao Pag-asa Youth Rehabilitation Center. Mataas din ang rating sa mga konseho para sa kabataan at kababaihan sa mga pagsusuri ng DSWD at DILG. Financial Administration. Patuloy ang maayos at tapat na pamamahala ng pananalapi sa pamahalaang panlalawigan ng Bulacan. Qualified opinion ang ibinigay ng COA sa pinakahuling audit, patunay ng katumpakan ng mga financial statements. Lubos ding sinunod ng PGB ang full disclosure policy at 100% na naipamahagi ang lahat ng Performance Challenge Fund mula 2016 hanggang 2022. Naitala ang 10.88% revenue growth rate mula 2021 hanggang 2023 at kinilala ang Bulacan bilang top 1 province sa local source revenues noong fiscal year 2022 ng BLGF. Patunay ng lumalakas na fiscal capacity ng lalawigan. Pinalawak ang pakikipag-ugnayan sa mamamayan sa pamamagitan ng Galing Bulacan TV, Radyo Kapitolyo, social media accounts at mga parangal gaya ng Gawad Dangal ng Lipi at Gintong Kabataan Awards. Mula 2022, 9 na makabuluhang ordinansa ang naipasa. Kabilang ang pagtatatag ng CSO Desk, Anti-Vowsy Council, DRRM sa kalusugan, at pagbabawal sa POGOs. Kasabay nito ang pagpapanatili ng 7 opisyal na websites at database systems para sa bukas, makabago at tapat na pamahalaan. Sa ilalim ng pamahalaang may malasakit, may direksyon at may puso, nananatiling matatag ang lalawigan ng Bulacan. Patuloy na itinataguyod ang tapat na serbisyo para sa bawat Bulakenyo.